Welcome back mga karibyo natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibyo natin, kapapasok lang, nahatulan ng guilty, kulong sa Bilibid Castro, pinalamon ng ebidensya ni PBBM at Duterte. Yan mga karibyo natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ang panawagan lang naman po natin ay suportahan si Pangulong Duterte sa pagpa-file niya ng counter affidavit. Yun naman nga po, nag-counter affidavit na. Bakit po hindi nagpakita? Hindi naman po ang diskarte po ni Pangulong Duterte, hindi po pasayahin. No? Hindi po para sumaya si Franz Castro na kung ano ang gusto ni Franz Castro. Hindi po kayang diktahan ni Franz Castro ang ang dating pangulo na si PRRD. Hindi katulad ng pagdidikta nila diyan sa House of Representatives, no? Kung gusto niya pala makipag-meet up pa sa kanya ng face-to-face, hindi naman po nire-require. Nire-require lang naman po ay mag-file ng counter affidavit at natanggap na po nila. Ayan po. O di yan ang sagutin nyo. Gusto nyo pala ng face-to-face eh. Pwede naman kayong pumunta sa Davao. Di dun dapat kayo nag-file para kung gusto nyo lang makita na face-to-face. Okay. Natutuwa po kami kay Kuya, yung taga-Japan, na meron siyang placard na support BP Sara Duterte. Pinapakita po na hindi po kayang pigilan, no? Yung mga OFW, yung mga naninirahan sa iba't ibang bansa ng kanilang saloobin na sa ginagawa ninyo kaya sa mga Duterte ngayon, pinapakita lang nila yung support, no? Siyempre, ang bibilis po ng mga taga-react, no? Nakakatuwa po yung mga tagapagtanggol ng Martin Romualdez. Ang bibilis po talaga mag-react. Mas mabilis pa po sila. Nagtataka ko rito, mas mabilis pa sila mag-react kaysa po dito sa mga pagbinabanatan si PBBM. Kay PBBM pero kay Martin, yun lang po yung pangyayari na muntik na masundot. Grabe na po ang reaksyon ng mga Martin vloggers sa Twitter. Ewan ko po sa iba, pero tignan niyo po yung mga sinabi kagad nila kay Kuya na muntik na makasundot ng mga ni Martin. Alagang-alaga po nila. Talagang titindigan nila si Martin. Hindi po pwedeng okay. Sabi po rito, dalawa po itong pagtatanggol kay Martin. Ito po si Teyatan, isa po sa mga sikat na tagapagtanggol. Regarding the ill-mannered ISD supporter who brandished a support BP Sara banner as he greeted the speaker and nearly poked with his flag, the sheer recklessness and lack of decorum he displayed was not a just minor blip, but serious breach of security. Takot na takot po sila na breach of security daw. Alam niyo po, hindi naman po siguro na sasaktan si Martin Romualdez. OA naman lang kayo masyado. Masyado naman kayo. Ayaw nyo kasing napapahiya. Yan po ang katotohanan. Ayaw nyo napapahiya si Martin. Ayaw nyo pa lang napapahiya. Alam nyo nang pwedeng gawin kay Martin para hindi ganong mapahiya. Kada bubuksan ni Martin ang bibig niya, talagang nanggigigil po ang mga tao. Okay. Dito po muna tayo kaya hindi ko alam kung ano una. Ito po, sa Chacha issue. Sabi po ni Senator Amy, yung kapatid niyang presidente, nagsabi na po na hindi priority yan. No? So, hinanap po natin yung kung kailan yun. Kasi nakalimutan na natin. Ano lang po pala yun? February 13, 2023, this year. No? This year lang po, naganap po yung pronouncement ni PBBM. Na ito po yung pronouncement niya. Ito po ay binalita ng GMA Integrated News. Marcos Chacha, not my priority. So, yan po. Ayan po yung headline, no, not my priority. Pagkalipas lang po ng ilang buwan at nagsalita po si Martin Romualdez, wala pong kabog-abog. No, nabigla po tayo lahat. Hindi po matapos po yung issue ng CIF, matapos po yung issue nitong pagpapakulong nila kay Ka-Eric. Malamang po to, takipan na eh. Kasi pahiyang-pahiya po sila sa issue ni Ka-Eric. Na bakit yung mga... So, eto lang po yung naiisip ko mga karibyo natin, no? Talagang ayaw po ni Speaker Romualdez na hindi po siya nababalita, no, mga karibyo natin, sapagkat 'di ba, marami na siyang 'di ba? Marami na po silang ginagawa diyan sa House of Representatives na
pang-ano sa mga Duterte, 'di ba, mga ka-review natin. Parang napansin ko lang po na para maging continuous yung exposure or something na pagpapakilala, no, ni Speaker Romualdez sa taong bayan. Eto mga ka-review natin, ginagamit na naman po nila yung chacha, no? Another issue na naman po ito mga ka-review, parang gusto nilang sakyan, ano ba? Parang gusto nilang hindi mawala sa momentum ng kanilang mga ano, 'di ba? Parang sunod-sunod talaga di ba? Siguro ko pagkatapos nitong chacha, pag hindi po ito kagatin ng taong bayan mga ka-review natin, may lalabas na naman pong ano yan, issue mga ka-review natin. Abang-abangan lang po natin kung ano po itong mga kanilang ilalabas pa, no? Kasi nararamdaman po natin na parang hindi naman po ito kakagatin na chacha sa panahon ngayon, di ba? Sabi nga ng iba, dami-daming problema ng ating bansa. Bakit ito pa? Di ba? At mismo si PBBM po, di ba? Na sinasabi na unahin mo muna yung mga problema ng ating bansa bago yan, di ba? Sabi nga ni Senator Aimee, yun po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Pero bakit ganito po si Speaker Martin, mga ka-review natin, no? Parang hindi niya ba marinig, hindi niya, di ba? Yung mga sinasabi ng ating Pangulo at mayroon siyang sariling pagdidesisyon sa kanyang pamumuno. Sa bagay, speaker po siya, mga ka-review natin, kaya meron din siyang ano, pero dapat pakinggan nila yung kanilang, di ba, commander-in-chief, mga ka-review natin, na si PBBM, mga ka-review. Parang binabaliwala po ni Speaker Romualdez yung mga desisyon ni PBBM. Ano sa palagay niyo po, mga ka-review natin, Yung mga hinihikayat natin na dating rebelde na magbalik loob sa pamahalaan, nung nagbalik loob sa pamahalaan, pasensya na hindi natin isasama si Dr. Badoy, kasama po siya sa nakulong. Pero hindi po siya kasama sa mga dating rebelde na nagbalik loob, no? Nung nagbalik loob na po sa pamahalaan at nananawagan na magbalik loob din yung iba, yun po ang pinakukulong natin. Pahiya po sila diyan. Siguro, gawa na naman ng ibang issue para mapagtakpan yung lumalabas na mga suporta mula po sa mga retiradong PMA graduates, no? Retired generals. So, yan pa nga po, isa pa nga po yan, mga ka-review natin, no? Imbis na itong mga makabayan black, mga ka-review natin ang ikulong, di ba? Sila dapat ang ikulong, mga ka-review natin, sapagkat, di ba? Sila po ang taga-suporta ng mga makakaliwa. At si Ka Eric po, mga ka-review natin, ay doon na po siya galing, at nagbalik loob sa ating gobyerno para tulungan po na mag-disseminate ng information, no, patungkol po dito sa kanila. Binubulgar nila kung ano po yung kanilang mga na-experience, no, personal experience nila dito sa mga makakaliwa, mga ka-review natin. Pero bakit tuloy na sila po ang ikinulong? Yan, mga ka-review, medyo mapapaisip ka talaga kung ang gobyerno bang ito ay para ba talaga sa nakakarami o para lang sa iilan? Ito na nadagdag kay Martin Romualdez. Ngayon po, dahil sinabi po ni Martin, wala pong patumangga, wala pong sinabi na kung kami ay papayagan ng Pangulo ng Pilipinas o sa hingin namin ng basbas. Wala pong ganun. Ang sinabi po ni Martin, isusulong namin sa House of Representatives ang charter change. Sila lang ang magsusulong. Nung tinanong po sila, paano po yan? Nireject na ng Senado yan. Pag-aaralan nila kung paano sila mag-charter change na hindi kasangkot, hindi nila isasama itong Senado. Gulat tayo. Nag-react si Senator Aimee. Hindi, sinabi na nga ng Pangulo, ang kukulit nila. Ngayon po, iba na po sinasabi ng Pangulo. Marcos on Chacha, primary interest is enticing more investors. Hindi niya na po sinasabi na against siya na mag-chacha tayo ngayon. Ang sinasabi niya po ngayon ay para, yung chacha ay para makakuha pa tayo ng maraming foreign investors. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Charger chance. Nakita niyo po yung pagkakaiba before magsalita si Pinsan. Before magsalita si Pinsan ng Chacha, ayaw pag-usapan. Ay hindi priority. Pero pagkatapos po magsalita ni Pinsan. So kung ganyan ang mga ka-review natin ang lumalabas, mga ka-review, posible kayang nag-usap muna, di ba? Nag-usap muna si PBBM at si Martin Romualdez, mga ka-review natin,
bago po naglabas ng statement itong si Speaker Martin, mga ka-review, no? Posible kayang ganun? Kasi isipin nyo mga ka-review natin, nung hindi pa po nagpalabas ng statement itong si Speaker Martin Romualdez about dito sa Chacha, ang stand po ni PBBM ay no to Chacha, mga ka-review natin. Pero nung nagsalita na po si Speaker Martin, mga ka-review, at eto na nga, hindi na po no to Chacha ang stand, no? Wherein, sabi nga ni Sir Badong Aratilis na para makarami ng para makuha ng maraming foreign investor. So yan mga ka-review natin, medyo mapapaisip ka rin kung nag-usap ba muna si Speaker Romualdez at si PBBM, di ba? Or nai-impluwensyahan ba ni Speaker Martin Romualdez itong si PBBM, mga ka-review natin, no? Parang ganun po yung lumalabas mga ka-review Minsan, kaya tayo magchat-chatcha, kaya pinag-uusapan ay paano yung chatcha ay makakatulong para mag-attract na investors. Teka, parang ganyan din po yung ICC, no? Buong kampanya naririnig ko hindi pa papasukin ng ICC, no? Buong kampanya hanggang sa mga unang taon ng panunungkulan hindi pa papasukin. Pero pagkatapos pong may resolution na ICC ay gustong papasukin ng House of Representatives, ay pag-aaralan na. So yan mga ka-review natin, nakakaano lang mga ka-review, no? Nakakatawa lang kasi kung ganyan ang ganyan mga ka-review natin, parang ang lumalabas po wala pong isang salita si PBBM, mga ka-review natin. At ang lumalabas pa, diba, base po sa mga ganitong nangyayari, ang lumalabas patuloy mga ka-review natin parang nai-impluwensyahan siya ni Speaker Romualdez or mas powerful, diba? Si Speaker Romualdez kaysa sa kanya. Kasi parang si PBBM na tuloy yung sumusunod, di ba? Sa sinasabi ni Speaker Romualdez. Sa palagay niyo po mga ka-review, ganun din po ba ang naiisip ninyo? Base dito sa mga nangyayari mga ka-review natin Ano naman po ang inyong reaksyon, nararamdaman patungkol po dito mga ka-review natin comment nyo na po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang, di pa napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.